Hinaharap na mundo ng mga kapantay, nawasak ang sibilisasyon ng tao, kahit nawala ng kakayahang magsalita, sila ay namuhay ng mahirap bilang mga taong walang tirahan sa kalaliman ng mga huling araw. Tila nadiskubre na ang kinaroroonan ng dalawa. Ang kabilang partido ay tumatawag sa kanyang kasama. Nang makita ito, nagpasya sila na hatiin ang sa dalawang grupo upang ilihis ang kalaban. Tumakbo si babae patungo sa kanlungan ng hindi lumilingon. Sa oras na ito nalaman niya na hindi nakatakas ang kanyang kasintahan. Halos ipasok ang dalawa sa baul. Habang umaandar ang sasakyan, mabilis na dinala ang dalawa pabalik sa kampo. Nakakapagtaka, hindi sila pinatay. Sa halip, itinali niya ito sa isang upuan. Pagkatapos ay naglabas ng labaha ang babae, gumawa ng hiwa sa kanyang binti. Sa malakas na amoy ng dugo na kumalat, naging tahimik ang buong kagubatan. Nang makita ito, nagmadali silang apat sa mataas na lugar. Sa sumunod na segundo, isang pinaso na figura ang palapit. Inialay pala siya sa halimaw bilang sakripisyo. Nakikita niya na papalapit sa kanya. Ang lubid sa kamay ay kinalas niya. Pilit na nagpupumiglas. Idiniin lang siya ng mahigpit sa upuan. Sa susunod na segundo, mamadaling bumaba ang bata nang marinig ang tunog. Nang makitang inilipat ng halimaw ang biktima niya, nagmamadaling kumawala ang babae, sumugod sa kailaliman ng kagubatan. Dumating sa isang maliit na ilog, kinamot niya ang sugat. Iniisip kung buhay o patay na ang kanyang kasintahan. Sa sandaling ito, hindi siya nangahas na magantala. Hindi nagtagal ay dumating siya sa labas ng kampo. May mga armas pa nga na natitira sa huling sibilisasyon. Maingat na inalis niya ang patibong. Pagkatapos ay tahimik niyang hinawakan. Hinanap niya ang kasintahan. Sa halip, natagpuan niya ang pulseras na regalo sa kanya. Nasa panganib ang kasintahan niya. Sa sandaling ito, natagpuan niya ang babaeng pinuno sa isang kahoy na bahay. Ang mga mural sa dingding ay nagpapakita ng kakaiba ng walang tela at manganganak na sa Setyembre, habang hinihipan ng babae ang kandila tapos din ang seremonya. Ang hindi alam ng lahat ay nagtatago siya sa kanilang paanan sa sandaling ito. Ang babae ay tila may pananaw na higit pa sa mga ordinaryong tao. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso. Sa susunod na segundo nahuli siya nagpinuno at dahan-dahan gumapang sa kanya. Nasakal siya. Ngunit sa kanyang matiyagang kalooban, sinipa pa rin niya ang babaeng pinuno. Habang tulala ang pinuno, nagmamadaling lumabas siya ng kampo. Ngunit nalaman niya na ang kampo, na medyo desyerto ngayon, ay puno ng mga figura sa lahat ng dako. Nagpatunog ng alarma ang pinuno sa likod niya. Sa pilitang tinanggal ang barbed wire at nakatakas. Tumakas mula araw hanggang gabi. Sa sandaling ito, pagod na siya. Ngunit hindi niya napansin na ang palad na naputol ng barbed wire ay patuloy na umaagos ng dugo. Biglang may mahinang boses sa tenga ko. Yun pala ay isang halimaw na pilit akong hulihin. Tumakbo ako ng malakas para hindi ako mahuli at mapalayo sa nakakatakot na halimaw. May lumabas na lalaki sa sasakyan. Kakaiba na ang lalaki ay matatas magsalita ng Espanyol. Huli na para mag-isip. Nagmamadaling sumakay siya sa kotse. Pagkatapos ay hinimok niya ang lalaki na umalis dito ng mabilis. Makinig sa musika na hindi mo pa naramdaman. Ang lalaking nasa harap niya ay tila hindi kabilang sa parehong mundo nila. Ngunit sa sandaling ito meron tumama sa sasakyan at nawala ng kontrol ang sasakyan. Nabaril sa ulo ang lalaki, pilis lumabas sa sasakyan. Hindi pa patay ang gunman. Nakipagbuno siya sa gunman. Pareho silang nasa dulo ng kanilang lakas, ngunit hindi nagtagal ay nanaig ang kapangyarihan ng lalaki. Sa isang kritikal na sandali, nakita niya ang rifle na nahulog sa gilid. Nakatakas siya sa kamatayan at naglalakad mag-isa sa kagubatan. Isang lalaki ang sumulpot sa kanyang harapan, nakasandal sa puno at nagiinit. Ngunit nalaman niyang ang lalaking nasa harapan niya ay ang naghihingalong kasintahan. Maya-maya lang ay lumabas ang isang lalaking mahaba ang buhok. Malinaw na ang lahat ng ito ay ang bitag na itinakda niya. Hindi na makatakas ang dalawa. Nahihirapang bumangon at gustong gawin ang huling pakikibaka. Sa halip, pinunit niya muli ang sugat sa kanya. Bumulwak ang dugo. Biglang nagkagulo sa kakahuyan. Sa sumunod na segundo, malakas na idiniin ng lalaki sa puno. Ilang halimaw ang biglang lumitaw. Hindi nagtagal ay nilamon ng lalaki. Ang kakilakilabot na eksenang ito ay pumukaw sa pagnanais niyang mabuhay. Nakita ko siyang umakyat sa puno sa takot. Gusto niya samantalahin ang pagkakataong iligtas ang kanya. Ngunit biglang umalis ang halimaw at bumalik. Siya agad na naging pagkain. Kinailangan niya na magpatuloy sa pag-akyat. Ngunit ang mga maliksi na halimaw ay maaari ding umakyat sa mga puno. Sa wakas ay kinalas niya ang pagkakatali sa kanyang mga paa. Ngunit ang halimaw ay dumating sa likuran niya at ibinagsak siya. Siya ay nawala ng kasintahan
at nakaramdam ng matinding galit. Sa sandaling ito, gusto lang niyang hanapin ang mga taong iyon para sa paghihiganti. Bumalik siya sa kampo upang iwasan ang mga nagpapatrolyang sundalo. Pagkatapos ay pumasok muli sa puwang sa kampo. Naiintindihan niya na ang mga bunay malinaw na may mahalagang papel sa tribo. Ngunit sa pagtingin sa tiyan ng kabilang partido, ang pagkabalisa ng budhi ay nag-alinlangan sa kanya. Sa susunod na segundo ay naparo siya ng babae. Nang muling magising siya sa pagkataranta, itinapon siya sa isang hukay na gawa sa kahoy. Ang kabaong ay tinataka ng mga tabla na gawa sa kahoy. Siya ay nasa dilim. Sa wakas ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit bigla niyang natuklasan na ang kabilang partido ay hindi lamang nag-iwan sa kanya ng lampara. Nagmamadaling binuhat niya ang lampara at nahihirapang naglakad sa makipot na daanan. May malutong na tunog mula sa gilid at sa susunod na segundo ay may parating na halimaw papunta sa kanya. Napilitan siya na bumalik sa dati. Dilema. Malapit na siyang maging hapunan ng halimaw. Ngunit nang siya ay desperado, hindi pinatay ng halimaw ang pumatay. Patuloy lang sa pagsinghot sa palad niya. Parang may pamilyar na amoy dito. Kaagad pagkatapos dahan-dahang umatras ang halimaw. Biglang sumagi sa isip niya na aksidente lang niyang naputol ang tiyan ng buntis. Marahil ang dugo sa itaas ang nagpaamoy sa halimaw ng pamilyar na amoy. Hindi kaya ang buntis ay isa sa mga halimaw? Hindi nagtagal ay gumapang siya palabas ng libingan. Para siyang Diyos ng kamatayan sa sandaling ito. Dumating ang pinuno sa bahay upang alagaan ang mga sugat ng buntis. Ngunit biglang may apoy sa likuran niya. Sumugod ang pinuno. Sa kampo nalaman niya ang tolda na kanyang tinitirhan ay nagliliyab sa sandaling ito. Pakiramdam ng pinuno sa sandaling ito ay walang kapangyarihan. Sa tunog ng putok ng baril sa aking tenga, ang nagngangalit na apoy ay naging imposible para sa mga tao na hatulan ang pinagmulan ng mga putok ng baril. Maging ang pinuno ay binaril sa tiyan. Hindi nagtagal ay ang kalbong lalaki na lang ang natira sa buong kampo. Nakita niya pinulot ang rifle sa lupa. Ngunit bukod sa usok at apoy, hindi niya makikita ang lokasyon ng babae. Hindi niya alam ay tumatakbo siya ng mabilis para mapalo siya sa ulo na hindi namamalayan. Naglakad siya patungo sa kahoy na bahay na may dalang machete. Ngunit nang pumasok siya sa pinto at tumambangan sa sulok, nagmamadaling lumabas ang buntis. Hindi ko inaasahan na magaling siya sa pakikipaglaban. Siya na hinabol ng kutsilyo sa kusina ay nataranta. Nang nahawakan ko siya ay agad kinagat ko ang leeg niya. Biglang nabasag ang amniotic fluid ng babae. Nakita ko siyang lumapit sa kama at nagsimulang mangganak sa sakit. At gusto rin malaman niya kung anong klaseng halimaw ang nasa tiyan ng babae. Maya-maya ay may kakaibang sigaw. Nahulog ang buntis mula sa kama sa takot. Pagkatapos ay dinampot niya ang malaking kutsilyo sa lupa. Walang pag-aalinlangan, pinunasan niya ito sa kanyang leeg. Isang bugso ng hangin ang humihip ng mga kandila sa kahoy na bahay. Hindi mabilang na mga halimaw sa kagubatan ang naglalakad patungo sa kampo. Hawakan ang sanggol sa iyong mga bisig. Pumasok ang halimaw sa kahoy na bahay. Pagkatapos ay tumingala siya sa langit at sumigaw. Nakita ko siya na nakayakap sa kanya. Ito ay isang halimaw na may ulo ng tupa at katawan ng tao. At ang halimaw ay tila itinuturing siyang isang ina.